Alam natin na iniimbestigahan ng gobyerno ang mga siyentipiko at mga manggagawa sa laboratorio na namatay o nawala. Alam natin na pumasok ng FBI sa investigasyon. Alam natin na ngayon ay iniimbestigahan na rin ito ng White House. Pero ngayon, isa sa mga taong yon ay naiulat na natagpuan. Ang pangalan niya ay Melissa Casillas. Nagtrabaho siya sa Los Alamos. At kung saan siya natagpuan at kung ano ang natagpuan kasama niya, ay magdudulot ng mas marami pang mga tanong. Susubukan nating paghiwalayin ng totoo sa gawa-gawa. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Webb. Alam mo, habang sinusulat namin ang episode na ito, tininan ko ang petsa at sabi ko, wow, malapit na palang araw ng mga ama. Hindi ako makapaniwala. Kung hanap mo ang perpektong regalo para sa tatay, subukan ng Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Sekreto sa stress-free na pagluluto na parang restaurant. Kaya kung eksperto ka man o baguhan sa pag-ihaw ng steak na yung taginit, malaking tulong ang smart thermometer na ito para maiwasan ng sunog o labis na luto. Hindi mo na kailangang manghula kung luto na ang karne dahil sasabihin ng Chef IQ kung kailan ito eksaktong luto sa bawat hakbang. Ipasok ang wireless probe. Piliin ang settings at mag-relax habang hinihintay ang app alert. Hindi na kailangang bantayan ng grill. Pwede rin ito sa oven, smoker, stovetop, air fryer, at para sa iba't ibang uri ng protina gaya ng prime rib, pakpak ng manok at salmon. Na yung Father's Day, taasan na ang antas at magluto ng may kumpiyansa, walang biro. Gamitin ang code na sidebar para makakuha ng 40% diskwento sa lahat ng produkto sa chefic.com. May malaking balita tayong kailangang pag-usapan. At siya nga pala, kailangan kong sabihin, kakagaling ko lang mula sa CrimeCon sa Las Vegas. Kayo ang pinakamahusay. Kayo ang pinakamahusay. Maraming salamat sa magagandang salita at sa pagsubaybay ninyo sa amin dito sa Sidebar. Interesado kayo sa mga kwentong ito, pinahahalagahan ninyo ang ginagawa namin. At isa ito sa mga iyon. Isa ito sa mga kwentong gusto ninyong malaman pa habang kinakausap ko kayo doon. Pag-usapan natin ang kasong ito. May isang nag-hiking na naglalakad sa Carson National Forest, walang kakaiba. Pagkatapos may natagpuan silang hindi inaasahan. Mga labi ng tao at katabing baril na nakita rin makalipas ang ilang araw. Ang mga labi ay kinilalang si Melissa Casillas, na napag-usapan na natin dati rito sa Sidebar. Isang administrative assistant sa Los Alamos National Laboratory, na halos isang taon nang nawawala. At ang pagkawala niya noong Hunyo ng 2025 ay kakaiba na agad mula pa lang sa simula, di ba? Ang kanyang telepono, dalawa pa nga, naiwan sa bahay. Isa sa mga yon ay na-factory reset. Ang kanyang bag, mga susi, lahat nandun pa rin. Nakita siyang naglalakad sa highway, pagkatapos wala nang balita. Maraming tanong ang lilitaw sa pagkakatuklas na ito. Paano siya napunta 6 na milya mula sa bahay sa isang pambansang kagubatan? Bakit may baril sa tabi ng kanyang labi? At bakit, ayon sa kanyang pamilya, natagpuan siya sa lugar na nasuyod na raw nila dati? Si Melissa Casillas ay hindi isang general. Hindi rin siya isang rocket scientist. Pero nagtatrabaho siya sa isang laboratorio na umahawak ng ilan sa pinakasensitibong lingukol sa nukleyar. Naging bahagi ang kaso niya ng malaking kwento na pinansin ng FBI, White House at House Oversight Committee. Simula pa lang, sinusubaybayan na natin ito, di ba? Ang nawawalang siyentipiko, retiradong general na nawala at kumakalat na teorya. Kapag binalikan mo si Melissa at sa ibig sabihin ng bagong pangyayaring ito, dahil ayon sa New Mexico State Police, noong Hunyo 26, 2025, hindi siya pumasok sa trabaho sa Los Alamos National Laboratory. Hindi rin siya umuwi ng gabing yon. Ang kanyang asawa si Mark, na nagtatrabaho rin sa laboratorio ayon sa NBC News, ay nagsabi sa mga investigador na inihatid siya ni Melissa sa laboratorio ng araw na iyon at sinabi nitong pupunta siya sa ibang bahagi ng laboratorio para tapusin ang isang gawain sa trabaho. Pero ayon sa kanya, hindi na bumalik si Melissa. Pumunta ang pamilya niya sa bahay at nakita ang lahat ng gamit niya. Purse, susi, ID at mga telepono. Naiwan lahat. Isa pa, may telepono na factory reset. Kinakaponan, nakita ng kakilala ng pamilya si Melissa na naglalakad pa silangan sa State Road 500 at 18 isang highway sa bundok, hilagang silangan ng Taos. Ito ang huling kumpirmadong pagkakita sa kanya. May surveillance footage daw nito. Nagsiyasat ang State Police. Hindi inaalis ang foul play. Ngunit ayon sa tagapagsalita, posibleng kusa siyang nawala. Halos isang taon nang lumipas, wala pa ring balita. Pagdating ng Mayo 28 ngayong taon, iniulat na isang hiker ang nakakita ng labi ng tao sa McGaffey Ridge, Carson National Forest. Mga 6 na milya ito mula sa bahay ni Melissa at may natagpuang pistol sa tabi ng mga labi. Kinumpirma ng opisina ng medical investigator
ng mga labi ay kay Melissa Casillas. Tatawagan ko si Ashton Pap mamaya para malaman kung paano nila nakumpirma na si Melissa ito at ang sanhi at paraan ng pagkamatay. Marami pa akong tanong. Naglabas ng online na pahayag ang pamilya niya at may ilang impormasyong dapat pag-usapan. Nabanggit ko na ito dati dahil, sabi nila, kinukumpirma naming ang mga labi na natagpuan sa Rio Chiquito ay kay Melissa. May dagdag pang impormasyon pero sa ngayon, masasabi naming natagpuan siya sa lugar na dati nang hinanap. Mabigat ito tanggapin. Mabigat ang aming mga puso at buo ang aming intensyon na ipagpatuloy ang paghahanap ng mga sagot para sa hustisya. Natagpuan sa isang lugar na dati nang hinanap. Ibig kong sabihin, sinasabi nila na tiningnan ng mga unang search team ang lugar na yon. Wala silang nakita. Makalipas ang halos isang taon, isang hiker ang aksidenteng nakakita sa kanyang mga labi sa parehong lugar kasama ang baril. Maaring hindi siya nakita ng search team o baka wala pa siya noon. Kaya gusto ko itong imbestigahan. Hindi pa nagpapaliwanag ang New Mexico State Police at wala pang inilalabas na sanhi o paraan ng pagkamatay ang opisina ng medical investigator. Patuloy ang investigasyon. Gusto kong pag-usapan ito. Sige, kaya gusto kong tawagin ng isang tao na magpapaliwanag sa atin kung anong dapat nating isipin tungkol dito. Kung ano ang nangyayari sa likod nito at kung ano ang maaari nating asahan sa susunod. Isang taon nakakakita ko lang ng personal sa CrimeCon sa Las Vegas. Ngayon, balik na naman ako sa, alam mo na, version niya sa screen. Pribadong investigador, Ashton Pack. Ashton, masaya akong makita ka ng personal. Oh, Jesse, talagang ang saya na makilala kayo at ang lahat sa Law and Crime. Talagang pinahahalagahan ko ang lahat ng suporta na yon. Walang anuman. Sige, pag-usapan natin ito. Una, paano nila siya nakilala? Tandaan, ito ang Office of the Medical Investigator na nagkumpirmang si Melissa ito. Paano nila nalaman na si Melissa ito? Sa palagay ko, masasabi ko malamang na nakakuha sila ng kahit anong uri ng DNA at meron din namang dental records na madalas ginagamit. Alam ko na may natagpuang baril malapit sa katawan. Isa pa ito sa mga record na pwedeng gamitin para matukoy ang kanyang katawan. Kung hindi naman, at pag-uusapan pa natin yan ng mas detalyado, hindi ko alam ang kalagayan ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung ano na ang estado ng pagkabulok kung meron man. May paraan ba, may mga gamit o may technique ba silang ginagawa kung kaya nilang makilala siya sa pamamagitan lang ng pagtingin? Alam mo, patuloy na umuunlad ang teknolohiya pagdating sa, alam mo na, teknolohiyang gamit sa pagkalap ng ebidensya at para sa mga crime scene. Masasabi ko sa iyo na kung ang katawan mo ay naiwan sa New Mexico high desert ng kahit kaunting panahon lang, malamang wala nang natira, kundi mga buto na lang. Pero yung mga bagay na hindi agad nasisira gaya ng mga biological na bahagi ng katawan natin, alam mo na, tulad ng pitaka, damit o ID na baka nasa bulsa pa. Parang nabasa ko na iniwan niya ang maraming gamit sa bahay. Oo. Pero yung damit, hindi mo naman gagawin yon. Alam mo yon? Nakita siyang tumatakbo sa highway, hindi mo gagawin yun ng walang suot na damit. May dala siyang apoy. Sa dental records siya makikilala. Tama, dental records. Tama, mabilis mo rin yun makukuha. Hindi ako sigurado kung gaano kabilis nila yon makukuha, pero siguradong magagamit nila. Alam mo na palagi kong sinasabi na gusto naming makuha ang 100% sa law enforcement. Nung pulis pa ako sa investigasyon, madalas umaabot agad kami ng 95%, pero ilang araw o linggo pa bago makumpleto ang 100% sa kaso o pagkakakilala ng bangkay. Habang pinag-uusapan natin ito, papasok na ang ME para tukuyin ang sani at paraan ng pagkamatay. Iniisip ko na posibleng maging komplikado ito. O baka hindi rin. Pag binanggit mo ang baril, iniisip mo lang ang mga maaring nangyari sa kanya. Pero sa parehong oras, kung pinag-uusapan mo ang antas ng pagkabulok o ang kalagayan ng kanyang mga labi, ano ang dapat nating isipin pagdating sa sanhi at paraan ng pagkamatay at paano nila ito matutukoy? Base sa nabasa ko, pagsasanay at karanasan, kutob ko na pinili ng talagang ito na kitilin ang sariling buhay. Kaya sa tingin ko, sa huli, alam mo, kung ganun nga ang nangyari, mabilis na lang mapapakita yon dahil makikita naman ang ebidensya. Bala, alam mo, ang mga sugat na dulot nito, hindi nawawala kahit lumipas ang panahon kung buo pa ang mga buto ng labi. Mag-focus tayo sa baril na natagpuan sa tabi ng kanyang labi. Kumpirmado ng pulisya na nandoon ito, pero hindi nila sinabi kung kanino ito. Hindi pa nila opisyal na kinumpirma ang koneksyon sa kanyang pagkamatay, pero may pahayag sila. Ano ang ipinahihiwatig nito sa iyo bilang investigador? Ipinapahiwatig nito na malamang ginamit niya ang baril na yon para kitilin ang sariling buhay. Hindi ko alam at pupunta na ako sa malaking tanong.
Diretso na akong pupunta doon ngayon. Ito ang pinakamahalagang tanong. Bakit hindi siya agad nakita? Sabi ng pamilya, sa dati ng hinanap na lugar siya natagpuan. Pamilyar ka ba sa lugar na ito? Maaari mo bang ikwento pa tungkol dito? Pero para lang malaman ng lahat, para mabigyan ng ideya ang lahat, binabasa ko lang ito mula sa People Magazine. Isa itong napakalaking paghahanap. Meron kayong daan-daang voluntaryo, meron kayong mga autoridad, meron din mga miyembro ng pamilya. Lahat sila ay naghahanap sa kanya. Meron ding kampanya sa social media para mahanap siya. Meron ding GoFundMe page na ginawa para makalikom ng pera dito. Paano posible na hindi siya natagpuan agad? Alam mo, kapag ang pinag-uusapan ay mga lugar tulad ng New Mexico, napakalawak na rural high desert, alam mo, daan-daang libong ektarya ng hindi pa nade-develop na lupa, hindi talaga madali. Napakahirap, alam mo, na sabihin ng may 100% katiyakan na ang paghahanap ay, alam mo, maaari kang magsagawa ng masusing paghahanap at maaari mo pa ring hindi makita, alam mo, yung posibleng karayom sa buntun ng dayami. Isa pang dapat isipin ay kung ang dalaga ay sa kasamaang palad, piniling kitilin ang sarili niyang buhay sa isang lugar. Mga hayop, mga koyote, mga puma, yung klase ng mga tagalines ng ating, alam mo, mga kagubatan at disyerto. Maaring nabago noon ang lokasyon ng kanyang katawan. Hinahanap ko ang tamang salita para ipaliwanag ito nang hindi masyadong brutal pakinggan. Sa totoo lang, hindi talaga nagmamalasakit sa atin si inang kalikasan. Kung lalabas tayo sa disyerto at wala tayong tamang silungan at tamang sandata para protektahan ang ating sarili. At kung may mangyari sa atin doon, mapinsala o masaktan, may sistema ang kalikasan para, alam mo, linisin yon, kumbaga. Maring yun nga talaga ang nangyari. Totoo yan, 100%. Ibig kong sabihin, maaring ganun talaga ang sitwasyon. Kailangan kong tugunan yon. Yung isa pang teorya, alam naman nating konektado siya sa mas malaking kwento. May mga tao dyan na magsasabi, alam mo yon, bigla na lang lumitaw ang katawan niya, may handgun na inilagay doon. Ay ang matukoy ng mga investigador kung inilipat ba o hindi ang katawan niya sa particular na lugar na yon. Hindi ng mga hayop, kundi ng tao. Ano ang mga sinyales na maaring nangyari at inayos ang eksena? Hindi ko sinasabing yun talagang nangyari. Gusto ko lang maging malinaw. Hindi ko sinabing yun ang nangyari. Pero alam ko kung saan mapupunta ang isip ng mga tao tungkol dito. Dahil sa mga haka-haka, nagkaroon ng kalituhan tungkol sa kanya at sa koneksyon niya rito. Kaya sabihin mo lang sa akin. Siyempre, Jesse, magandang tanong mo at dapat pag-usapan. Malaking issue ito ngayon dahil puro duda at conspiracy theory ang panahon natin. May totoong sabuatan, pero kapag lahat ay tinuring na sabuatan, nawawala ang tunay na sabuatan. Ang mga investigador at mga pulis, mabilis din ang malalaman kung ang isang bangkay na 1 taon na ay inilipat o doon talaga inilagay. Hahanapin mo ang mga bakas ng gulong, paa at kakaibang bagay. Alam mo, kung ang isang bangkay ay nasa labas, sa mga liblib na bahagi ng ating bansa, makikita mo talaga ito. Magkakaroon ng mga bakas, mga uka at lulubog ito sa lupa. Malamang makikita mo rin ang pagkakalat ng katawan dahil sa mga hayop sa paligid. Alam mo, mabilis mong mapapansin yon, hindi magiging malinis at maayos ang baril na nandun. Magkakaroon ito ng mga gasgas at sira, pati na rin ang katawan na nandun. Kaya kung dinala lang yon doon at inilagay, alam mo, kung may malaking sabuatan talaga, hindi ko alam. Alam mo, sa mundo ko, kung gusto mong mawala na lang ang problema, aalisin mo na lang ng tuluyan ang katawan. Magkakaroon ng mga tanong at pagkatapos ay tapos na yon. Kung ako ang masamang tao, hindi ako babalik makalipas ang 1 taon para iwan ang bangkay. Kung ako ay teroristang bansa, banyagang grupo o masamang tao na bahagi ng pandaigdigang sabuatan laban sa ating mga siyentipikong nuklear. Para sa akin nilalabag nito ang Occam's razor dahil hindi ito ang pinakasimpleng paliwanag na madalas tama. Kailan maglalabas ng update ang mga otoridad kapag may impormasyon na? Marami kasing sumusubaybay sa kasong ito at iba pa. Kailan nila ilalabas ang impormasyon sa pamilya? Kailan nila ilalabas ang impormasyon sa publiko at sa media? Malakay ang tsansa na maayos ang komunikasyon nila sa pamilya at mauuna nilang ibigay ang impormasyon doon kaysa sa atin. Siyempre, kapag may nakuha ng impormasyon, kapag nakuha nila ang impormasyon, may oras sila. Dapat tiyakin ng mga otoridad na tama ito at suriin ng mabuti. Minsan pa nga ay doblehin ng pag-check para maiwasan ang pagkakamali. Dahil nga, alam mo, kapag nagkamali ka ng isa, pinalalaki ito at ginagawang malaking sabuatan sa Twitter o sa social media. Ito kasi,
pwedeng ikahiya ng mga investigador kaya ayaw nila. Pero malamang makuha agad ng pamilya ang impormasyon. Malamang may kasunduan sila na hindi muna ilalabas ng pamilya ang impormasyon at hindi rin nila ito ibabahagi hanggat hindi pa handa. Pero ang mga pulis at mga investigador, ibabahagi lang nila sa media kapag handa na silang ibahagi ito at kapag nasuri na nila ng mabuti at siguradong tama ang lahat ng detalye. Sa palagay mo ba ay kakaiba na natagpuan ng kanyang labi, 6 na milya mula sa kanilang bahay? Hindi. Nakita siya naglalakad sa kalsada. Parang kamag-anak o katrabaho yata ang nakakita sa kanya. Sa tingin ko, dumadaan sa napakahirap na panahon ang babaeng ito. Araw, nahuli pa rin sa surveillance. Sa tingin ko, yun nga ang tanong, di ba? Alam mo yun, sa isang banda, sinabi ng asawa niya na sobrang stress siya na di umano'y naglalakad siya sa State Road 518. Nabanggit mo rin sa akin yung idea na, alam mo, kung ano yung nakita sa bahay niya, di ba? Sa tingin ko, napaka-interesante rin ng mga nakita sa bahay niya. Sa tingin ko, malaking parte yan ng usapan, yung factory reset sa telpono. Sabi ng pulis, binura talaga ang laman ng telpono. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala kang siya ang gumawa nito sa sarili niya. Sa tingin ko, alam mo, kung ikaw ay nasa ganung pag-iisip, kung ikaw ay nasa ganung suicidal na pag-iisip, ipagpalagay na lang natin sandali. Baka iniisip niya, gusto kong gawin ito na kasing. Madali para sa asawa ko, buuin lahat ulit, kaya di ko gagawin sa bahay. I-reset ko ang telepono para pwede itong, alam mo, na maibenta ulit o ma-refurbish at alam mo, parang binubura niya ang sarili niya sa isang paraan. Maraming psikolohikal na aspeto ang pwedeng pag-usapan dito. Siyempre, malamang na mas marami pang impormasyon ang mga investigador, malamang may mga bagay na hindi pa natin alam tungkol sa kung ano pa ang nasa bahay, kung ano nangyari. Pero matinding pressure ang dinaranas niya. Sobrang stressed siya. Sabi niya, titingnan ko muna, kailangan kong pumunta sa ibang bahagi ng laboratorio para tapusin ang iba ko pang trabaho. Pagkatapos, nakita siyang naglalakad sa kalsada. Sa opinyon ko, based sa nakita ko, mga 85 hanggang 70% akong sigurado na pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. At talagang napaka malungkot na pangyayari para sa pamilya niya. At hindi na bago sa'yo na may mga taong kagaya niya na gagawin ito nang hindi nagbibigay ng kahit anong babala sa pamilya nila. Isang paalam man lang, isang sulat o kaya'y magtagal pa ng kaunti para sa isang yakap. Mag-iwan ng kahit anong palatandaan kung ano ang balak niyang gawin. Hindi ka na magugulat doon. Baka nag-iwan siya ng sulat pero hindi pa inilalabas ang info. Baka may naiwan siyang paraan niya ng pamamaalam na hindi lang kinikilala bilang ganoon sa tradisyonal na pananaw. Hindi ako nagugulat, Jesse. Araw-araw may gumagawa ng ganitong desisyon. Nagkataon lang na isa siyang mataas ang posisyong siyentepiko na may security clearance at nagtatrabaho sa mahalagang bahagi ng pambansang seguridad ng bansa. Kaya alam mo, nakakapanlumo talaga. Sa tingin ko, marami talagang ganyan. Alam mo, nagtrabaho ako sa gobyerno. Nagtrabaho ako sa Federal Task Force at Intelligence Community. Hindi lang bilang frontline investigator at police. At napakaraming pressure dahil napakaraming banta dyan sa labas. Ang daming nangyayari na ang karaniwang mamamayan, sina Juan at Juana, hindi nila alam ang mga ito. Kaya kilala ko ang maraming tao na nagtatrabaho sa intelligence community at sa mga federal na ahensya at pasan nila ang bigat ng mundo sa kanilang balikat. Alam mo yon? Dahil may mga totoong masasamang tao dyan na gustong saktan ang ating bansa, ang ating mga pamilya at ang ating mga anak. At nasa kanilang balikat ang responsibilidad na magawa ito ng tama. Alam mo, ang masasamang tao, isang beses lang silang tama. Sapat na. Tayo, hindi pwedeng magkamali. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit kailan. Palagi kong sinasabi sa mga pulis at trainer ko noon na hindi sila pwedeng magkamali. Pwede silang magkamali. Pero kapag tumama sila ng minsan lang, matinding kapahamakan na agad. Ashton, pwede ka bang manatili muna dito? Gusto ko lang ilagay ito sa konteksto ng ibang kaso at kwento na pinagkakabit ng mga tao para tingnan kung ito nga ba ay mga labi niya. Sabihin nating tamang teora o paniniwala mo na siya mismo ang gumawa nito sa sarili niya. Gusto kong malaman kung paano maapektuhan nun ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Kaya hayaan mong ilatag ko lang ito. Sandali lang, sundan mo lang ako. Ayon sa House Oversight Committee, ang pagkawala ni Melissa ay isa lang sa ilan at ang iba ay may kaugnayan sa Los Alamos. Muli, tungkol sa pananaliksik. Ang pananaliksik ng Air Force sa classified na teknolohiya. May ilan na patay, may ilan na nawawala at sapat na ang bilang nila. Kaya nagsimulang magtanong ang House Oversight Committee. At ayon sa press release ng committee noong Abril 2026,
hindi bababa sa 10 individual na may kaugnayan sa mga lihim nuclear ng US o teknolohiyang rocket ang namatay o nawala nitong mga nakaraang taon. Sa pagtatapos ng buwan, sinabi ni Congressman Eric Burlison na 13 na ang bilang. Ngayon, ayon sa pahayag ng komite, at ito ay CP, ang mga pagkamatay at pagkawala na ito ay maaari magdulot ng matinding banta sa pambansang seguridad ng US at sa mga tauhan ng US na may akses sa mga lihim na siyentipiko. Inanunsyo ng FBI na silang nangunguna sa paghahanap ng mga koneksyon. Sabi ng White House, may investigasyon sila. Kaya Ashton, maraming investigasyon, tama? May investigasyon mula House Oversight Committee at FBI, pati White House. Lahat yan tinitingnan mo. Paano makakaapekto sa ibang kaso ang pagkamatay ni Melissa? Lalo na kung matagpuan ang kanyang labi. Magandang tanong. Sa huli, ang FBI ang pangunahing ahensyang mag-iimbestiga at magbibigay ng impormasyon at intelligence sa oversight committees at White House. Sa tingin ko, ang FBI ay siguradong papasok at kukulin ang kasong ito at susuriin ito ng mabuti at detalyado, gaya ng nararapat. Nung nag-usap tayo kanina tungkol sa nawawalang siyentipiko at mga kaugnay sa pambansang seguridad, sa tingin ko, kailangan talagang imbestigahan ito. Sa tingin ko, dapat talagang magkaroon ng investigasyon. Dahil kailangan nating malaman nang walang kahit anong pagdududa na walang banyagang bansa o anumang bagay na katulad nito na nangyayari dito. Mga teroristang organisasyon, mga banyagang grupo, mga bansa na sinusubukang makakuha ng access sa ating mga lihim. Mulay, ang Estados Unidos ng Amerika ay napaka-advanced sa teknolohiya. Kaya maliban na lang kung ito ay isang paghihigante, hindi ko makita kung ano ang mapapala mo sa 13 siyentipiko. Ang kakayahan mong isulong ang layunin mo o pahinain ang aming kakayahan sa teknolohiyang nuclear at paggawa ng mga sandatang nuclear o advanced na armas, kahit hindi nuclear. Sobrang advanced na ng teknolohiya natin ngayon. May mga bagay na sobrang advanced na kung makita mo, para kang nag-abot ng iPhone sa isang Neanderthal. Alam mo, titingnan natin yon at magtataka tayo. Minsan iniisip ko na yung mga nakikita natin sa kalangitan na hindi natin maipaliwanag, yung mga anomalaya na yon, talagang maaring may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero minsan, iniisip ko na baka teknolohiya rin natin yon. Meron na tayo niyan. Alam natin na ang Estados Unidos ng Amerika ay may libo-libong nuclear weapons na kayang pumatay sa atin. Maliban na lang kung paghihigante at itatarget ang ating mga siyentipiko at may access sa kanila. Kino-question ko ang motibo at dahilan kung bakit tinatarget ang mga tao natin. FBI ang mag-iimbestiga. Sa tingin ko, dapat nilang suriin lahat ng tinitingnan ng mga pulis ng estado, lokal na pulis, at medical examiner. Sana maibahagi sa FBI ang buong case file para magamit nila sa investigasyon at mahusay nilang evidence lab. Sana tinutulungan nila at tinitingnan mula sa kanilang perspektibo para makumpirma na ang dalagang ito nga ay, sa kasamaang palad, ginawa ang pinaniniwalaan kung ginawa niya. Ipapaliwanag ko lang ito ng konti dahil gusto ko ring marinig opinion mo sa isa pang bagay. Ang mga kasong ito ay tumagal lang maigit 3 taon at sumasaklaw sa iba't ibang estado. Iba-ibang mga sitwasyon. Meron si Michael David Hicks, isang siyentipiko ng NASA JPL na nag-aral ng mga kometa at asteroid. Namatay siya noong 2023. Hindi sinapubliko ang sani ng pagkamatay. Nawala si Monica Reza, isang rocket scientist habang nag-hiking sa California. Pinunduhan ng Air Force Research Laboratory ang kanyang trabaho. Namatay si Nuno Larero, fusion physicist mula MIT, matapos barilin sa sarili niyang bahay. Natuklasan siya ng 12 anyos niyang anak na babae. Ang pagkamatay niya ay may kaugnayan sa Brown shooter. Binaril at napatay si Carl Grillmeyer, astrophysicist, sa porch ng kanyang bahay sa disyerto, ayon sa LA County Sheriff's Department. Rumesponde ang mga deputy sa pinangyarihan at rumesponde rin sila sa isang carjacking na malapit doon. At lahat ng yon ay humantong sa pagkakaaresto ng isang suspect, si Freddie Snyder. 29 na taong gulang. Kinasuhan siya ng pagpatay at hiwalay na kasong pagnanakaw kaugnay sa umano'y ilegal na pagpasok sa bahay ni Grillmeyer 2 buwan na ang nakalipas. Naroon si Anthony Chavez, retiradong manggagawa at dating foreman sa Los Alamos. Nawala siya sa bahay niya sa New Mexico, iniwan ng kotse, teleponyo, pitaka at susi. At walang natagpuang bakas sa mga paghahanap. Si Stephen Garcia, kontratista ng gobyerno sa Kansas City National Security Campus, ay gumagawa ng hindi nukleyar na bahagi para sa sandatang nuklear. Huling nakita si Stephen Garcia na umaalis sa kanyang bahay sa Albuquerque nang naglalakad. Dala lamang ang isang baril. Natagpuan ng pulisya ang katawan ni Jason Thomas, mananaliksik sa parmasyutika sa isang lawa sa Massachusetts. At walang pinaghihinalang masama.
Tingnan mo lahat ng pangalan na ito. Ashton, nabanggit mo na rin. Nagalangan kang pagsamain lahat. Kahit hindi ka nagtataka kung bakit may mga nagtatanong o naguugnay, alam mo na, ano bang nangyayari? O hindi ako nagugulat kahit kuunti. At kapag tinignan mo ito mula sa malawak na pananaw, alam mo, parang dapat lang maaring konektado ito at talagang dapat imbestigahan. At naniniwala ako na naniniwala ako na dapat natitingnan ng FBI ang lahat na ito. Pero muli, sa tingin ko, sa maraming kasong ito, isang retiradong foreman. Bakit? Ano ang magiging motibo para dito? Maliban kung paghihiganti yun, pero ano bang papel ng foreman dito? May security clearance siya dahil may access siya sa classified na materyales? Anong motibo para saktan siya? Alam mo ba? Ngayon, itong lalaking pinatay sa hallway ng apartment niya, may isang lalaki na inaresto ng mga deputy sheriff at kinasuhan ng pagpatay. Kuning natin ang detalye ng kaso at hayaang umusad sa korte. Sana makapasok ang FBI para magsagawa ng masusing investigasyon sa background. Ginamit kaya ng banyagang bansa ang taong ito bilang panakipsala. Kilala ang gobyerno ng Iran noon sa paggamit ng mga panakipsala at mga proxy para sa maruruming gawain. May mga plano na sila noon dito sa bansa. Malalaman ng FBI ito matapos ang investigasyon at paglilitis sa korte. Kung titingnan mo ito sa kabuuan at sinusuri mo, nakikita mo ang mga kwentong ito sa social media. Parang talagang kakaiba, parang may nangyayaring sabwatan. Pinapayuhan ko lang ang mga tao na suriin mo na ito ng masinsinan at hayaan natin gawin ng mga investigador ang kanilang trabaho tungkol dito. At talagang umasa ako na magagawa ng mga investigador ng FBI na siyasatin ito ng mabuti at gamitin ang kanilang teknolohiya. Sila ang may ilan sa pinaka-advanced na teknolohiya pagdating sa analytics. Hayaan natin ang mga analyst ng FBI ang magsimulang mag-input ng datos at gumawa ng ulat na ipapadala sa White House at sa mga kumiting nangangasiwa para sagutin ang mga tanong na ito. Masasagot ba natin lahat ng tanong? Hindi ko alam dyan. Mahirap yan. Minsan, gaya ng sabi ko, makukuha mo 98 o 99%. Pero baka hindi umabot sa 100%. Kung makita ng mga investigador na random lang ang pangyayari at hindi magkakaugnay, o kaya may 3 posibleng konektado at ang iba ay nagkataon lang, yon ang ilalabas ng investigasyon. At linawin natin, ang nagsimula ng lahat ng ito, marahil ang pinakanapansin, retiradong general ng Air Force, lumabas ng bahay niya at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. William Neil McCausland, 68 taong gulang, retiradong Major General, 34 na taon. Nagtrabaho siya sa mga sensitibong teknolohiya ng US military tulad ng Astronautical Engineering, Space Acquisition, National Reconnaissance Office at Spy Satellite. Pinamunuan niya ang Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson Air Force Base sa Ohio. Muli, iyan din ang base na sinasabi ng ilang tao na doon itinago sa loob ng mga dekada ang mga labi mula sa insidente sa Roswell. Ayon sa kanyang asawa, si McCausland ay may access sa kanyang mga salita sa ilang napakalihim na mga programa at impormasyon. Kaya kapag ang isang taong tulad niya ay umalis at hindi na bumalik, natural na nagdulot ito ng malaking atensyon. Noong Pebrero 27 ng taong ito, umalis ang misis ni McCausland ng 11 sampuam para sa doctor's appointment at bumalik pasado tanghali. Pagbalik niya, wala na si McCausland. Naiwan ang telepono sa counter, nakapatay. At ang smartwatch ay nakasaksak sa banyo. Yung damit na suot niya nung umalis si misis, nakasabit na sa aparador. Nagpalit siya ng ibang damit na hindi alam ng asawa niya. Tumawag siya sa 911. May sinabi siya na talagang mapapahinto ka. Nawawala ang asawa ko. Sige. At mga 3 oras na siyang nawawala. At may palatandaan akong pinlano niya na hindi siya matagpuan. Nauha rin namin ang body cam footage mula sa mga deputy na rumespond. Isang kasamahan ni McCausland na naggapunan kasama siya kagabi ang nagsabi sa detective na hindi siya ang dati niyang sarili. Hindi siya ang dati niyang sarili. Medyo lutang at tahimik siya. Classified ba ito? May security clearance ba siya o katulad yun? Mayroon siyang mataas na security clearance. Si Anne naging pinuno ng Air Force Research Lab. Siya, ibig kong sabihin, diretsaan na, ang pangalan ng lalaki ay nasa mga dokumento ng UFO na inilabas. Ganon kalalim ang pagkakasangkot niya, kaya napakataas ng kanyang security clearance. Pwede mo rin makita ang iba pang findings ng investigador sa aming body cam breakdown na tinalakay lahat ng footage. Sa timeline na ito, ang mga linggo naging buwan. Walang nakakita sa kanya, walang video, walang sagot. Noong Marso 7, may natagpuang kulay abong Air Force na sweatshirt 1 milya mula sa bahay niya.
pero di matiyak ng pamilya kung kanya yon. Pagkalipas ng 2 linggo, naglabas ang opisina ng sheriff ng litrato ng pinaniniwala ang suot niyang light green na button-up polo. Kinumpirma rin nila kung ano ang mga nawawala. Ang kanyang hiking boots, ang kanyang pitaka, isang .38 caliber na revolver na may leather na holster. At hanggang ngayon, habang nakaupo ako rito, si General McCaslin ay nawawala pa rin. Hindi iniugnay ng mga investigador ang pagkawala ni McCaslin sa pagkamatay ni Melissa dahil walang ebidensyang nagdudugtong sa kanila. Pero parang pareho pa rin silang nasa iisang mundo, hindi ba? Si McCaslin sa Air Force Research Laboratory, si Melissa naman sa Los Alamos. Parehong naging bahagi ng iisang pampublikong usapan ng 2 kaso. Ashton, tapusin na lang natin ito agad tungkol kay McCaslin. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba makakakuha tayo ng sagot doon? Kung oo, paano kaya nito mababago ang kwento ng lahat ng pinag-uusapan natin? Sana nga, malaman natin, alam mo yun, ilan sa mga gamit na suot ng koronel o ng general. Kapag, alam mo yun, mahanap natin ang katawan niya or mga bahagi ng mga suot niya. Or yung baril na may holster. Yun, alam mo yun, mabibigay ng mas malinaw na idea kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Hayaan mong sabihin ko ito, Jesse. Retiradong 2 o 3 bituin ka. Isa sa pinakamataas na opisyal ng Air Force. Kasama ka sa ilan sa mga pinakasensitibo at classified na bagay sa iyong karera. Nagtatrabaho ka para sa United States Air Force. Isa ka, alam mo, pinarangalan bilang bahagi ng mga mandirigma na nagpoprotekta sa ating bansa. Pagkatapos mo magretiro, maaring magkaroon ka ng problema sa kalusugan ng pag-iisip. Nakikipagkita ka rin sa mga kaibigan at nakikinig sa magaganda nilang kwento. Naalala mo ang mga panahong matagumpay ka, pero pag dinner kasama ang kaibigan, parang wala kayong mapag-usapan. Bigla ka na lang wala sa inner circle kapag nagretiro ka. At malamang, may security clearance pa rin siya sa ilang antas kung gumagawa siya ng kahit anong consulting na trabaho. Pero bigla na lang, hindi ka nakabilang sa inner circle na yun. At iyan ay maaring maging napakabigat na bagay para sa ilan sa ating mga veterano at sa mga tao na nasa unahan ng depensa ng ating bansa. Napapansin ko ito sa mga opisyal ng batas. Ako mismo, umalis ako sa police department matapos ang 23 taon at hindi na ako kabilang sa mga nakakaalam. Hindi mo na magagawa na magkape tuwing umaga kasama ang mga kapwa mo detective. O hindi mo na rin nakakasalubong ang mga boss na, uy, may gusto lang akong linawin na tanong. O, uy, ang galing ng trabaho mo sa kasong yun. O, pare, ang galing ng trabaho nyo. Kaya hindi talaga natin alam ang nangyayari sa general na ito. At baka isa yon sa mga nangyayari sa buhay niya. Umalis na naman siya sa bahay niya. Sa tingin ko, may kahina-hina lang pangyayari na dapat imbestigahan. Ulitin natin at himayin ang mga detalye. Subukan muna nating alamin kung ano talaga ang nangyayari dito bago tayo magmadaling magbigay ng konklusyon. Retirado na siya. Bakit siya magiging target bukod sa paghihigante kung halimbawa bahagi siya ng makabagong sistema ng armas? Kaya Maraming kakaibang bahagi sa buong kwentong ito. Ashton Pak, maraming salamat sa paglalaan ng oras at sa pagpapaliwanag ng kaganapang ito. Napakasakit na balita ito para sa pamilya ni Melissa. Iniisip ko sila ngayon. sana magkaroon sila ng kapanatagan mula rito. Alam ko napakalungkot nito pero sana dumating ang kapanatagan sa kanila. At sana ang alaala niya ay maging biyaya palagi sa kanila. Oo, magandang pagkakasabi mo. Ashton, maraming salamat. Pinahalagaan ko ito. Salamat, Jesse. Ang saya kitang makita. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyari mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern. I'll see you next time, everybody.